Now, para po sa devotion natin na General Eschatology, yung tanong po natin ay, anong natutunan mo sa devotion natin na ito? Or, to be specific, what are the acts of kindness you can make today as investment for eternity? Kung pwede mo naman sagutin yung tanong na, ano yung mga kabutihan na pwede mong gawin ngayon bilang investment for eternity? So, mapalad tayo kasi may mga kasama ako ngayon. So, mauna ka na, Janine. Ano bang anong natutunan mo sa devotion natin ngayon? Sige, ayos lang yan. Basta dyan ka lang sa gitna. May line up. Siguro yung sa akin. Kasi nung isang araw, nagpe-pray ako. Parang ang hirap mahalin ng mga tao sa paligid, diba? Yung devotion ngayon, yung tanong na ano yung investment na yun. Siguro yung investment na yun talaga, importante talaga yung magbibigay ka ng love sa ibang tao. Lagi kong naririnig love difficult people, which is sobrang, yun talaga kasi yun talaga yung magandang investment na ibibigay mo sa ibang tao. Madali lang kasi mag-love ng tao kapag yung lahat ng bagay parang okay. Pero kapag yung bagay or yung nangyayari sa paligid mo parang hindi na okay, ang hirap gawing magmahal. Pero dapat piliin pa din natin yung kahit okay or hindi okay yung mga nangyayari or yung treatment sa'yo ng tao, mag-show ka pa din ng love. Ayun lang. Exactly. Yun din yung sinabi ni Jesus eh. Kung ano yung gagawin mo sa ibang tao, lalo na sa kapwa mananampalataya, para mo na rin ginawa yun sa Panginoong Jesucristo. So, I think that's the best investment, love. Kasi yun ang pinakamaganda na pwede mong gawin kay Jesus eh, is to love Jesus. So, when you love people, you're also loving Jesus. Ikaw bro, ano yung investment mo sa eternity? Sa akin siguro, gusto ko mag-reach out siguro dun sa mga tao na people who are hurting, people with problems, yung maging intentional, alamin ko kung ano yung mga pinagdaraanan nila, makinig sa kanila, and then from there yung bagay na magagawa ko para ayun, mas personal na ganun. Syempre makinig, tapos tumulong in concrete ways, paano makakatulong. Tapos in a bigger context siguro, in a larger context, bilang lawyer, makatulong, mag-influence, magturo sa mga next generation of leaders, kung paano tayo magkakaroon ng mas mga better na mga laws, mga policies na makakatulong talaga sa bansa natin. Speaking of being a lawyer, bro, ano ang epekto ng pagiging lawyer? May epekto ba yan sa eternity, bro? In what way? Siyempre, meron, marami. Kasi bilang lawyer, you are a guardian of order sa society. You protect people's liberty, property, yung mga policies ng mga makadiyos, ng mga policies that are in line with God's truth, God's justice, God's righteousness. This will echo in eternity. May point tayo dito na make this world a better place. So, ito yung question, bro. Make this world a better place. Ano yung role mo or calling mo from the Lord to make this world a better place? Una, make sure that yung mga laws na ine-enact are not only constitutional bilang lawyer, but also biblical or approved in the eyes of God. Yeah.
babantayan mo yun, babantayan ko yun. Example, magkaroon dyan ng law on abortion, lalabanan natin yun kasi maraming mamamatay ng mga, diba? Mga bata na babies who were created Or in the persons. image of God. That would be better. Ingat ah. Sige, Usap ingat, ka na lang. ingat. Ingat, Janina. Sa akin, yung pinaka-investment ko araw-araw ay yung magturo ng salita ng Diyos every day. So, yung Word of God kasi eternal yan eh. Timeless. So, ako yun yung pinaka-contribution ko. On top of that, syempre, pag every time na may pre-present si Lord na opportunity to do some act of kindness, gagawin ko yun. Helping people around me. So ngayon, magiging sensitive ako ngayong araw para pag may in-impress si Lord sa akin na ito, tulungan mo tong tao na to, tulungan ko agad tong tao na to. So, yan po yung sa akin. Now, kung meron po kayo na natutunan sa devotion natin na ito or pwede nating sagutin yung discussion question, pwede po yan sa comment section right below this video. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita tayo muli bukas, alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. God bless you po.